Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Magandang Monday morning, Bayambang! Ako po si Jocelyn Santos Sustero ng Mayor's Action Center. At ako naman po si Venus Masuela Bueno ng Municipal Nutrition Action Office. Narito na ang buong puwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak. Mga maiinit at napapanahong balita. Ito Ito ang Bayambang Day News. TSB Year 6 muling umarangkada sa Pantol. Noong October 13, dumiretso ang buong pangkat ng Komprehensibong Serbisyo ng Bayan Year 6 sa Obilio Elementary School, Barangay Pantol. Hindi nila inalintana ang haba ng biyahe sa paglapit ng mga libreng serbisyo mula sa munisipyo para sa mga residente ng naturang barangay. Ayon sa overall organizer na si Dr. Roland Agbuya, mayroong 574 total registered client sa aktibidad. Tunay ngang walang pinipiling lugar ang paghahatid ng total quality service ng Kiambao Sabangan Administration. Mga co-op nag-cleanup drive sa Dusok Karungay Road. Noong October 13 pa rin, ang iba't ibang kooperatiba sa Bayambang ay nagsagawa ng isang cleanup drive sa daanan mula Barangay Dusok hanggang Barangay Karungay sa pag-oorganisa ng Municipal Cooperative Development Office. Ito ay parte pa rin ng pagdiriwang ng Cooperative Month at bahagi ng advokasya ng mga kooperatiba na isulong ang isang malinis na komunidad. Mga magsasaka at agri-student nagsanay sa digital farming. Isa namang training of trainers on Digital Farmers Program ang inorganisa ng buong araw ng October 13 ng Municipal Agriculture Office sa Event Center. Ito ay dinaluhan ng mga lokal na magsasaka kasama ang Bayambang Polytechnic College Agri-Enterprise Student. Dito ay ibinahagi nila Miss Raisa Kakal ng MAU at Mr. Albert Maikes ng BPC ang kanilang kaalaman hinggil sa digital technology na naaangkop sa sektor ng agrikultura. MAU Technologist Certified Seed Inspector na. Noong October 9 to 13, nag-training ang agriculture technologists na si Jordan Hunyo para sa certification for seed inspectors sa Agricultural Training Institute, Barangay Tibag, East Bayan ng Santa Barbara. Sa kanyang nakuhang sertipikasyon, tiyak na mayroong maaasahang certified seed inspector ang mga rice seed producers sa bayan ng Bayambang. Pag-a-apply ng business permit at iba pa, mas pinabilis ng IBPLS. Noong October 16, inulunsad ng LGU ang Integrated Business Permit and Licensing Services o IBPLS sa Event Center. Sa pangunguna ng ICT Office, ang IBPLS ay isang sistema na mas lalong magpapabilis sa pag-a-apply para sa mga businesses, permit at iba pang dokumento gamit ang information technology. Ang seremonya ay dinaluhan ni OIC Regional Director ng DICT na si Engineer Reynaldo C. Binate ni Director C ang bayan ng Bayambang sa pagkakaroon nito ng naturang sistema ayon na rin sa direktiba ng Presidente Marcos sa lahat ng LGU at government agencies.
750 senior citizens, may 3 milyon na ayuda mula kay Senator Amy. May 750 na senior citizens ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX program ng DSWD sa tulong ng MSWDO gamit ang pondo mula sa tanggapan ni Senator Amy Marcos. Ang ayuda ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso at ipinamahagi sa mga piling senior citizens na di nakakatanggap ng social pension at hindi miyembro ng 4Ps. Ginanap ang payout activity sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park. Info Caravan on Agri-Credits inihatid ng DA. Isang information caravan on agri-credit programs ang inihatid ng Department of Agriculture para sa mga onion and mango farmers noong October 17 sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park. Sa pakikipag-ugnayan sa LGU Bayambang, dito ay binigyan ng up-to-date na impormasyon ang mga 300 na lokal na onion and mango grower kung paano mag-apply ng iba't ibang agri-credit program ng ahensya. Pati na ang Land Bank at DBP at insurance sa ilalim ng PCIC. Kabilang sa mga dumating si Bureau of Plant Industry Director Dr. Gerard Glenn Panganiban. Update mula sa Assessor's Office. Noong September 12, ang Assessor's Office ay nag-conduct ng inspection at monitoring ng mga makinarya sa Barangay Magsaysay, MH Del Pilar, Cadre Site, Zone 2, Zone 4, Zone 6, Amancusiling Sur, Pugo, Reynado at Hermosa. Noong September 28 naman, nag-conduct ng appraisal ang Provincial Assessor's Office ng gusali at mga makinarya ng City Hardware sa Barangay Boyaen kasama ang mga kawani ng Municipal Assessor's Office. 50 young couples nakinig ng lecture ukol sa responsible parenthood at family planning. Noong October 17, may 50 young couples ang umattend ng Young Couples Trail sa event center upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa responsible parenthood at iba't ibang pamamaraan ng family planning. Ang aktibidad ay inisyatibo ng MSWDO sa tulong ng mga barangay service point officer. Nagsilbing resource speaker ang 2 Provincial Population Program Officer ng Pangasinan na sina Marilyn Castro at Jewel Ray Padilla. Pneumatic corn planter idinemo sa Barangay Malimpag. Noong October 16, nag-organisa ang MAU ng isang field demonstration para sa pneumatic corn planter sa Barangay Malimpag. Ayon sa MAU, ang paggamit ng naturang makinarya ay maraming benepisyo, kabilang na ang pagpapataas ng produksyon at pagpapadali ng gawaing bukid. Ang naturang corn planter ay ang makinang nauna nang natanggap ng Bayambang District 7 Cluster Organization mula sa Department of Agriculture Region 1. Mga BNS muling pinulong ukol sa RCBMS. Noong October 18, pinulong ni ICT Officer Ricky Bulalakaw ang mga 77 barangay nutrition scholars sa Balon Bayambang Event Center ukol sa pag-update ng mga datos sa Restructured Community-Based Monitoring System o RCBMS. Ang RCBMS aniya ay gagawan ng enhancement upang ang mga datos ay maiko-connect sa isang digital map sa pamamagitan ng Geographic Information System o GIS. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali at maayos ang pagpaplano ng LGU ng mga proyekto na angkop sa mga makikinabang na residente kada barangay.
It's trivia time! Alam ba ninyo na ang dahon ng malunggay na malimit na tumutubo sa ating mga bakuran ay mayaman hindi lamang sa bitamina at mineral, kundi pati na sa protina? Yes, ayon sa pag-aaral, ang malunggay leaves na ating pinipitas lamang kung saan-saan ay may 7 times na vitamin C na taglay ng orange, 4 times na vitamin A ng carrots, 4 times na calcium ng gatas, 3 times na potassium ng saging, and 2 times na protina ng yogurt. Ito rin ay may anti-ulcer, antioxidant, anti-hypertensive at analgesic properties. Kaya't huwag isnabin ang dahon ng malunggay. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, total quality service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Venus Masuela Bueno ng Municipal Nutrition Action Office. At ako naman po si Jocelyn Santos Espejo ng Mayor's Action Center Office. Ito ang Bayambang Day News. Mga kabaluyan, 63 days na lang before Christmas.